Nang makita niya ang balat sa braso ng batang lalaki, saka lang nalaman ng babae na ang anak ng kanyang amo ay ang sarili pala niyang anak na isinilang noon. Para hindi sila mabisto, kailangan muna niyang kumuha ng ebidensya. Anong ginagawa mo? Wala po. Ipagtitimpla ko lang po ng gatas ang batang amo. Sinusubukan mong kunan ng buhok ang bata kanina. Mabilis na gumawa ng dahilan ang babae at agad na umalis. Pero sa mga sandaling iyon, ang tusong ginang ay agad ding nakilala kung sino ang babae. Dahil takot siyang malaman ng asawa niya ang nangyari noon. Naisipan niyang gamitin ang anak para pagbintangan ng babae. 1 taon na kasi ang nakalipas nang malaman ng ginang na hindi siya magkakaanak. Kaya humanap siya ng ibang babae para magdalang tao sa anak ng kanyang asawa. Sa takot na matuklasan ito ng kanyang asawa, hindi lang niya ipinakulong ang babae, kundi palihim pa niyang kinuha ang bata. Mabilis na lumipas ang 1 taon at nakalaya na rin ang babae. Pero hindi niya inasahan na ang una niyang magiging amo ay ang lalaking nakarelasyon niya noon. Pero bago pa man makumpirma ng babae kung ang bata ay sarili niyang anak, hindi na nakapagtimpi ang tusong ginang at kumilos na laban sa kanya. Para mapaalis ang babae, nilagyan niya ng pampatulog ang bote ng gatas ng anak, at pagkatapos ay pinalabas na sinasaktan niya ang bata, para hindi maghinala ang asawa niya. Tinawagan pa niya ito para sabihing papatayin ng babae ang bata. Subukan mong gumalaw. Anong ginagawa niyo ritong nakatayo? Kamusta na ang bata? Tama. Tingnan ko ang mataba kong apo. Hindi naman siya sinaktan ng babaeng to, di ba? Itong si Suruwalan, kaninang umaga, may dalang karayom. Para tusukin ang senyor ito. Halatang may masamang balak. Anong nangyari? Nakita ko kanina ang senyor ito, na may itim na marka sa braso. Nalasan po siya. Gusto ko siyang iligtas gamit ang karayom. Pero nagkamali lang ng tingin ang tagapamahala. Nagsisinungaling ka pa rin. Cheng Zhou, matagal ko sinabi sa'yo na ang babaeng yan, ang sarili niyang anak ay namatay na, at galing pa siya sa kulungan. Baluktot na ang isip niyan. Hindi niya kayang makita na maayos ang anak natin. Paanong mangyayari yun? Araw-araw kong tinuturing ang senyor ito na parang sarili kong anak. Anong ibig niyang sabihin? Nalaman na. Araw-araw ko siyang pinapakain, pinapatulog. Paano ko siya sasaktan? Nagdadahilan ka pa rin. Maniwala ka man o hindi, wawasakin ko yung bibig mo. Nako, hindi maganda. Nagsusuka ng gatas ang bata. Nako, apo ko, bakit ganyan ang pagsusuka mo? Ginoo, nakikiusap po ako. Hayaan niyo po muna akong gamutin ang bata. Mahuhuli na po ang lahat. Hindi. Tingin ko, gusto mo lang samantalahin yun para saktan siya. Hayaan mo siya. Cheng Zhou, paano kung saktan niya ang bata? Itataya ko ang sarili kong buhay. Kung hindi ko magagamot ang senyor ko, kusa akong aalis sa pamilya mo, at hinding-hindi na manggugulo. Dalhin ang karayom. Sandali, para makasiguro, tawagin ninyo ang pinakamagagaling na doktor sa buong bansa. Huwag hayaang magkamali. Hindi na nga umiiyak ang senyorito. May silbi rin pala. Salamat naman, salamat. Aking mahal na apo, mabutit maayos ka lang. Mabutit maayos ka lang. Bakit may dugo? Doktor, bilis, tulog. Mga tauhan, hulihin ninyo ang masamang babaeng to. Ngayon na. Mabuti yan. Pagkatapos alisin ang lason, karaniwan lang to. Nagdadahilan ka pa, halata namang mali ang pagtusok mo. Totoo ang sinasabi ko. Noong nililinis ko ang lason mo, hindi ba? Idadamay mo pa si Cheng Zhou. Cheng Zhou, paalisin mo na siya. Huwag mo na siyang hayaang manakit pa. Anong nangyari? Ginoo mo.
Paumanhin po, ginawa namin ang lahat. Ang senyor ito po, ay hindi na humihinga. Imposible. Kanina lang, halatang umayos na siya. Dati, antok lang sa sobrang pampatulog. Ngayon, wala na talagang pag-asa. Imposible. Tingnan ko ulit. Patanjin ulit. Ang apo ko. Bakit ka naman umalis ng ganito? Hindi pa nga nakakapaghanda si Lola ng agimat para sa'yo. Talagang namatay, Suruwalan. Kasalanan mo to. Walang ibang dapat sisihin. Chengzhou, wala na ang anak natin. Ni hindi ko pa narinig na tawagin akong nanay. Chengzhou. Imposible. Kanina, noong tinutusok ko siya, humihinga pa siya. Patanjin ulit. Patanjin ulit. Mga tauhan. Dalhin niyo siya sa presinto. Oo, mamamatay tao siya. Kailangang parusahan ng kamatayan. Mu Chengzhou, magsisisi ka. Hindi naman talaga patay ang bata. Buhay ang apo ko. Humihinga na siya. Humihinga na siya. Anong nangyayari? Siguro ang anak natin. Ayaw tayong iwan. Ang saya-saya ko. Magpaliwanag ka. Ito ay false death phenomenon. Malamang, ang acupuncture ang nagpasigla sa mga ugat niya. Para makasiguro, tanungin natin ang nagtusok kanina. Huwad na doktor. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa presinto. Opo. Bitawan niyo ako. Wala akong pinatay. Hindi niyo pwedeng gawin to nang hindi alam ang totoo. Dami mong sinasabi. Sumama ka sa kulungan. Sandali. Paumanhin, mga pulis. Nagkamali ka. Gising na ang bata. Hinihintay ka. Sandali. Paumanhin, mga pulis. Nagkamali kami. Gising na ang bata. Hinihintay ka. Maayos na nga ang senyorito. Sabi ng doktor. Epekto raw ng pag-acupuncture mo. Sinabi ko na, di ba? Pagkatapos ng tusok, karaniwan lang ang daloy ng dugo. Totoo ang sinasabi ko. Noong nililinis ko ang lason mo, hindi ba? Sinabi mo, nilinis mo ang lason ko. Ginamitan mo na ako ng karayom dati. Wala ako. Nagkamali ka ng dinig. Pero ang paraan mo ay parehong-pareho sa taong nagligtas sa akin noon. Una, sabay wipalmayan ang isip. Tapos sa yung kuwan para alisin ang lason. Ang paraan, mabilis at tiyak. Hindi ito basta-basta. Alam ng isang yaya. Maraming paraan ng acupuncture sa mundo. Natutunan ko lang ang iilan. Sa probinsya, mga lumang paraan para sa mga bata. Paano naman kita gagamutin ng karayom? Mukhang nag-aalala ka sa anak ko. Kahit buhay mo, itataya mo. Nagtatrabaho ako sa pamilya mo, kaya may pananagutan ako sa amo. Responsable hanggang sa puntong. Ituring mo siyang parang sarili mong anak. Suruwalan. Ano ba talaga ang tinatago mo? Ginoo mo, nasa bahay na po tayo ng mga mo. Bumaba ka. Huwag mong paghintayin ang bata. Pagkatapos ng acupuncture, ang pagdaloy ng dugo, at pagsusuka nito, ay normal na reaksyon lang. Ang senyor ito ngayon ay ligtas na. Suruwalan, nagdadahilan ka pa rin. Noong nakulong ka, dahil yan sa sama ng ugali mo.
Namatay ang anak mo, kaya hindi mo makita ang masayang anak ng iba. Hindi ka talaga nagbabago. Kung gayon, Miss Su. Mula pa kagabi, ang gatas na ininom ng senyorito ay laging galing sa bote na inaabot mo. At kaninang umaga, ang unang pumasok sa silid ng bata ay ikaw din. Ang pampatulog sa katawan ng senyorito. Bigla na lang bang lumitaw? Huwag mo akong sir-on. Cheng Jo, tingnan mo siya. Hindi lang niya sinaktan ng bata, sinisiraan pa niya ako. Imik. Ang resulta, Ginoo mo, maayos na po ang paghinga ng senyorito. At nawawala na ang lason sa katawan. Paraan ni Miss So sa tusok, walang kapintasan. Karaniwan lang to pagkatapos ng paglilinis. Ang silid ng bata, pasilyo, at lahat ng CCTV sa kusina. Gusto kong makita sa loob ng 20 minutos. At saka, imbestigahan ang lahat. Nang humawak sa bote ng bata ngayon. Sure. Ginoo mo. Ang pamilya mo ay hindi papayag sa mga taong may masamang gawain. Kusang umamin. At hahayaan ko kayong umalis ng may dangal. Kapag ako ang nakatuklas, kayo ang mananagot. Nabura ang kagamitan sa pagmamanman ng silid ng sanggol gamit ang espesyal na kagamitan. Sa paunang imbestigasyon, hindi na to maibabalik. May naglakas loob na manggulo sa pamilya mo. Mukhang sigurado silang hindi ko malalaman. Ginoo, ako po. Kasalanan ko po ang lahat. Laging umiiyak ang senyor ito sa gabi. Natakot ako na baka maistorbo niya ang pagpapahinga ni ma'am. Kaya patago kong nilagyan ng kaunting pampatulog ang bote niya. Hindi ko inasahan na makakasama sa kanya. Patawarin niyo po ako. Isaksak mo ito sa computer. I-format mo ang hard drive. Opo, ginang. Sige, ikaw pala. Ang taksil. Mga tauhan, palabasin niyo siya. Mula ngayon, huwag na siyang papasukin sa bahay na to. Ginoo, Ginoo. Ruelon, nagkamali ako ng akala sa'yo. Pasensya na talaga. Hindi na kailangan. Miss So, sa susunod na maninira ka, itago mo ng maayos ang buntot mo. Ginoo mo, ang susunod na paggamot sa senyorito ay nangangailangan ng 1 linggong acupuncture at pampaligong gamot para tuluyang lumenes. Ang bagay na to, si Miss So lang ang may kaya. Ikaw na ang bahala ngayong buwan. Kung may kakaiba, hanapin mo ako agad. Kung may kakaiba, hanapin mo ako agad. Ito na ang pagkakataon na makasama ang bata at para malaman ko rin ang pagkatao niya. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang senyorito. Ito ang gamot para sa katawan ng senyorito. Ihahanda ko na ang gamot ng senyorito. Ang bait-bait ng senyorito. Kamusta ang bata ngayon? Pagkatapos uminom ng gamot, mas maayos na siya. Nginitian pa niya ako kanina. Tingnan mo. Ako muna ang hahawak. Itayo mo siya. Tapos tapikin mo ang likod. Ako na lang. Hindi na umiiyak ang senyorito. Panasan natin ang bibig mo, ha?
在我手中主要难解掉，让认定你是我唯一坐标。 Anong amoy to? Balat ng dalandan. Nasa akin. Amoy ng balat ng dalandan. Nasa'yo. Bakit mayroon kang amoy ng balat ng dalandan? Chengzhou, nandyan ka ba? Pinaghanda kita ng merienda. Chengzhou. Ang pangit ng kandado. Papapalitan kita bukas. Ang babae noong gabing yun. Ikaw ba yun? Sagutin mo ako. Oo. O hindi. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo, Suruwalan. Ano ang kinatatakot mo? Gusto ko lang alagaan ng mabuti ang batang amo. Batang amo, huwag ka nang umiyak. Chengzhou. Ang init mo. Lumayo ka sa akin. Chengzhou, ngayong araw. Naglagay ako ng paborito mong pabango. Matagal na mula nang isilang ang bata. Hindi mo pa ako hinahawakan. Hindi kaya. Hindi mo ba ako hinahanap-hanap? Su Enki. Huwag mong gamitin ang mababang paraan para guluhin ako. Chengzhou, gusto ko lang nalambingin mo ako. Nagtitimpi ako sa pamilya mo. Wala man lang akong opisyal na estado. Maging mabait ka sa akin, anong masama doon? Ang estado ay hindi hinihingi. At ang bata ay hindi. Isang paraan para atali ako. Ngayon. Lumabas ka, Chengzhou, ikaw. Kailangan ko bang tumawag ng gwardya para paan ka? Tigil. Mula ngayon, kung wala akong pahintulot, bawal kang pumasok sa kwarto ko. Imbestigahan mo ang bagong yaya sa bahay. Si Suruwalan. Ginang. Gumising ako kagabi. Nakita ko si Ginoong mo sa silid ng sanggol ng halos kalahating oras. Nagkadikit pa ang mga daliri nila. Sinasabi mo bang yung babaeng yun? Naglakas loob siyang landiin si Chengzhou. Totoong totoo po. Tingin ni Ginoong mo sa kanya ay napakalambing. Hindi tulad ng pakikitungo niya sa inyo. Sinabihan pa niya na huwag magpuyat. At alagaan ang sarili. Itong si Suruwalan. Nangaagaw pa ng akin. Kaya pala hindi ako hinahawakan ni Chengzhou. Naakit na pala siya ng babaeng iyon. Hinding-hindi ako papayag. Pupunitin ko yung mukha niyang nagpapanggap. Anong ginagawa mo, Suruwalan? Nawawala ang singsing kong ginto at jade. Ikaw ba ang nagnakaw? Total, ikaw lang naman ang ganito kahamak. Hindi ako. Sumasagot ka pa.
Mga tauhan, halugugin niyo ang kwarto niya. Opo. Ginang. Nahuli sa akto. Magdadahilan ka pa ba? Mga tauhan, dalhin siya sa dilim na silid. Gutomin siya ng 3 araw. Tingnan natin kung pagkatapos nito ay mga akit pa siya. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Suruwalan. Itong madilim na silid, pamilyar ka na rito, di ba? Noong nasa kulungan ka. Ilang beses kang ikinulong dito. Ngayon. Sariwain mong mabuti. Dalhin siya. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Nanay, palabasin niyo ako. Tulungan niyo ako. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Saklolo. Amo. Ang batang amo, mula kaninang umaga, ay iyak ng iyak. Ayaw uminom ng gatas o gamot. Nasaan si Suruwalan? Kasi, sabi ni Ginang, binastos daw kayo ni Binibining Su, kaya kanina, ikinulong siya sa madilim na silid. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? Kasi, sabi po ni Ginang, nagnakaw daw siya ng singsing. Suruwalan. Ginoong mo, ang babaeng ito ay may malinaw na claustrophobia. Marahil noong bata pa siya, madalas siyang ikinukulong, sa makipot at madilim na lugar kaya ito nangyari. Sige. Mauna ka na. Hindi ako maaaring magkamali. Ang babae mula noong gabing iyon ay kapareho niya ng amoy. Kuya Chengzhou, gabi na pero abala ka pa rin. Uminom ka ng sabaw ng manok para lumakas ka. Ilagay mo lang dyan. Masarap inumin habang mainit. Tandaan mong, inumin habang mainit, ha? Ito ang pinakatapang na pampaganya. Kahit kalabaw ay mababaliw dito. Tingnan natin kung paano ka tatakas ngayon. Chengzhou. Alam kong nahihirapan ka. Hayaan mong tulungan kitang gaman ng pakiramdam. Umalis ka.
Chengzhou, huwag mo nang tiisin. Alam kong gusto mo. Nilagyan mo ako ng gamot. Kaunting. Pampaganya lang. Total. Tayo naman ay mag-asawa. Mag-asawa. Su Enki, karapat-dapat ka ba? Gumagamit ng mababang paraan. Nakakasuka ka talaga. Kuya Chengzhou. 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 Kung magtatangka ka pa ulit, idadamay ko ang buong pamilya so. Chengzhou. Chengzhou. Ginoo, kayo, anong nangyari? Insane inside that Ginoo, gets me high. Can't help myself. Got secrets I can't tell. Ginoo, nagkakamali po kayo ng tao. Imposibleng magkamali ako. Matagal na kitang hinahanap. I got this thing gonna blow your mind. Pulling your string, helping you unwind. You want to know, but it can't be told. You want to steal, 'cause it can't be bought. Saan ka pupunta? Gusto niya ba akong paalisin? Hindi ko maaaring iwanan ng bata. Aalagaan ko po ang batang amo. Ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang. Hindi iyon aksidente. Ang amoy niya. Ang reaksyon niya. Siguradong siya iyon. Ay schedule ang lahat para sa check-up mamayang hapon. Pagtuunan ng pansin si Suruwalan. Isa pa. Kumuha ng sample mula sa akin at sa batang amo para sa paternity test. Sabihin mo agad sa akin ang resulta. Opo, boss mo. Mu Chengzhou. Magpapa-paternity test ka Suruwalan, huwag mong isipin na sirain ang lahat sa akin. Hindi ba kinunan na tayo ng dugo dati? Utos ni boss mo na ikaw at ang batang amo ay dumaan sa masusing pagsusuri. Kung mapapatunayan talaga ang ugnayan, mabuti na rin. Gusto ko ring matiyak. Kung ang batang amo ay ang aking dabaw. Lumabas na siya. Bakit ang tagal mo sa pagsusuri? Ayos lang. Sigurado kang ayos ka lang. Ayos lang. Suruwalan.
Ang tagal mo naman sa check-up, ang kupad-kupad. Dahil ba sa labas ay nangakit ka ng ibang lalaki? Kaya may nakitang maruming sakit. At hindi ka makaharap sa tao. Mukha siyang tahimik. Hindi ko akalain na sa pribado ay ganyan siya kalandi. Sa panahon ngayon, yung mga mukhang inosente, ay may maduduming isip. Kung may ginagawa man akong masama, hindi ikaw na puno ng kasinungalingan ng bibig. Ang huhusga, sumasagot ka pa. Sa tingin ko, may sakit kang nakakahawa. Kaya iniwan ka sa huli para sa 3 pagsusuri ng dugo. Ang pangalawang pagsusuri ng dugo ni Binibining Roland ay para sa ugnayan ng pamilya. Isang masusing pagsusuri, walang kinalaman sa sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Xiao Liu, huwag kang makialam. Ang laboratorio ay naghihintay pa sa resulta ng dugo. Tara na. Isang yaya ka lang. Karapat-dapat ka basa. Masusing pagsusuri ng ugnayan. Tapos sasabihin mong hindi ka nang-aakit ng lalaki. Hindi ako nang-akit. Pero tungkol sa bata. Kung ano talaga ang katotohanan. Alam na alam mo. Sumasagot ka pa. Saktan siya sa harap ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Cheng Zhou. Nasasaktan ako. Boss mo. Ang resulta ng check-up ng mga katulong. At ang ulat ng paternity test ay lumabas na. Sumama ka sa akin. Mag-usap tayo. The way that you're feeling, I can't. Ginang, itong si Suruwalan, napakagaling mangakit. Bakit ka nagmamadali? May oras din siyang iiyak. Narito ang ulat. Kung gusto mong makita, buksan mo. Kung sakali lang, na anak talaga natin ang bata, anong plano mong gawin? Ako. Paano nangyari to? Imposible. Pinakiusapan ko sila na makipag-ugnayan sa pribadong ospital. Paanong magkakamali? Huwag kang mag-alala. Siguradong may mali lang. May mali talaga. Ang problema sa dugo ng batang amo, ang nunal sa kamay niya, ay pareho lahat sa anak ko noon. Kuya Cheng Zhou, kita mo na. Tama ako, di ba? Itong babaeng ito, gusto lang niyang makapasok sa pamilya mo, kaya lagi kanyang sinasadyang linlangin. Sinasabing anak niya ang bata. Pero ang totoo, siya at ang bata ay walang kaugnayan sa dugo. Buti na lang at maaga kong sinuhulan si Dr. Zhao para palitan ng blood sample niya ng sa akin. Suruwalan, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Ito ang pera. Mamaya, para sa paternity test. Ang sample ng dugo, palitan mo ng akin. Teka, paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala. Sa pamilya mo ngayon, ako ang masusunod. Kahit may makatuklas, walang gagalaw sa akin. Kunin mo na. Hindi kaya ang batang amo ay hindi ko talaga anak. Pinalitan niya ang sample ng dugo ko. May problema nga sa ulat na ito. Anong tinitingin-tingin mo? Inakit mo ang asawa ko, hindi pa tayo tapos. Tapos titingnan mo pa ako ng masama. Su Enki. Hindi kailanman ako naging asawa mo. Ikaw. Nanay.
Si Cheng Zhou, inakit ng masamang babae. Ayaw na raw niya sa akin, na ina ng anak niya. Anong gagawin ko? Ano? Sa pamilya mo, isang tao lang ang mamahalin habang buhay. Naglakas loob si Cheng Zhou na sirain iyon. Ako na, nanay. Hindi kasalanan ni Cheng Zhou. Kung may sisisihin, si Yaya Suruwalan. Siya ang nangakit sa kanya. Suruwalan, yung babaeng yun, napakatusaw niya. At ang kanyang mga pakana ay napakarami. Nasaan siya? Suruwalan. Naglakas loob siyang sirain ang relasyon niyo ni Cheng Zhou. Kung ganun, kailangan ko siyang kausapin ng maayos. Suruwalan. Nanay, siya iyon. Siya ang umakit kay Kuya Cheng Zhou. Si Kuya Cheng Zhou, sinigawan niya ako dahil sa kanya. At sinabi niyang hindi ko raw siya asawa. Gusto niya lang sirain ang pamilya natin. Suruwalan. Kahit na iniligtas mo ang apo ko, huwag mong isipin na magagamit mo itong pagkakataon para umangat. Isang babaeng may masamang puso, kahit gaano pa kagaling sa medisina, ay walang silbi. Naririnig mo ba? Huwag mong gamitin ang bata para umangat. Wala akong balak umangat, kahit na iniligtas mo ang apo ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita aapihin. Bibigyan kita ng 1 milyon. Umalis ka sa pamilya mo. Hindi pa ako pwedeng umalis. Kailangan kong tiyakin kung ang batang amo ay anak ko talaga. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. At alagaan ang batang amo. Bakit niyo ako pinapaalis? Alagaan ang bata. Sa tingin ko, gusto mong umakyat sa kama ng anak ko. Pumili ka, makinig ka sa akin, at umalis ng maayos. O kung hindi, kakalag ka rin ka palabas. Naririnig mo ba? Umalis ka ng maayos. O kakalag ka rin ka palabas. Ikaw ang pumili, hindi ako aalis. Ikaw. Walang hiya kang babae. Ayaw mo sa madaling paraan, ha? Umalis ka sa pamilya mo. Hindi ka pa rin aalis. Ang dapat umalis ay ikaw.